Matapos ang unang putok ng digmaan noong Pebrero, napatay ang pinakamataas na pinuno ng Iran at karamihan sa mga opisyal. Ayon sa bagong ulat, tiningnan ng Israel at US si Mahmoud Ahmadinejad para punan ang puwang sa kapangyarihan. Sigurado akong kilala mo siya. Siya ang dating hardline na Pangulo ng Iran at dating malakas na kalaban ng Kanluran, kaya't kapansin-pansin na naiulat niyang papel sa maagang pagpaplano ng pagpapalit ng rehimen. Ngayon, ikinukwento pa ni Alex Schloss ang tungkol sa kontrobersya na personalidad na ito. Matapos ang unang opensiba ng Israel at US na tumumba sa liderato ng Iran, ang tanong ay, sino na ang namumuno ngayon? Ayon sa isang bagong ulat ng New York Times, ang sagot na unang isinasaalang-alang ng Israel at US ay hindi isang reformista, hindi isang lider ng oposisyon na nasa ibang bansa, at hindi rin isang general ng Iran. Si Mahmoud Ahmadinejad, dating hardline na Pangulo ng Iran at isa sa pinaka-kontrobersyal na personalidad ng Islamic Republic sa mundo. Ayon sa ulat, may planong ginawa ang Israel na naglarawan ng sunod-sunod na pagbagsak ng pamahalaan ng Iran matapos mapatay si Supreme Leader Ali Khamenei at iba pang opisyal. Ayon sa ulat, kinonsulta si Ahmadinejad bilang bahagi ng planong iyon at may ilang opisyal na umano'y nakikita siya bilang isang tao na maaring humawak ng sitwasyon at pamahalaan ang kaguluhan sa loob ng Iran. Ngunit sa pamantayan ng gitnang silangan, kapansin-pansin ang ideyang iyon. Hindi rin makakanlura ng disidente si Ahmadinejad na naghihintay habang nasa pagkatapon. Naging presidente siya ng Islamic Republic mula 2005 hanggang 2013 isang kalaban at populistang hardliner na naging simbolo ng pagsuway sa US, Israel at kanluran. Bilang Pangulo, ipinaglaban niya ang nuclear program ng Iran, binatikos ang internasyonal na presyon at naging kilala sa kontrobersya na pahayag. Madalas din niyang itanggi ang Holocaust. Mga komento na dahilan ng kanyang pagtakwil ng marami at pagiging bayani sa ilan sa mga pinaka-hardline na taga-suporta ng rehimen. Sa United Nations, naging pamilyar na mukha si Ahmadinejad gamit ang kanyang mga talumpati hindi lang para atakihin ang Israel, kundi para hamunin ang buong kaayusang pandaigdig na pinangungunahan ng US. Ipinakilala niya ang sarili bilang tao ng masa, anak ng panday, dating alkalde ng Tehran at bilang taong nagsasabing kumakatawan sa mahihirap at uring manggagawa ng Iran laban sa mga tiwaling elite. Nangako siya ng pera mula sa langis na mapupunta sa hapag ng mga tao, subsidya sa pamilya at pagbabalik sa prinsipyo ng Islamikong Revolusyon. Ngunit ang kanyang pagkapangulo ay naging labis ding mapanira at nagdulot ng malalim na pagkakabahabahagi. Noong 2009, nagdulot ng Green Movement ang pinagdatalunang muling pagkahalal ni Ahmadinejad, isa sa pinakamalaking protesta sa Iran mula nung revolusyon noong 1979. Milyon-milyong Iranian ang naniwalang may dayaan sa halalan. Tumugon ng Estado sa pag-aresto, karahasan at matinding pagsupil na nagpakita ng malalim na hidwaan sa bansa. Para sa maraming Iranian, ang sandaling yon ang humubog sa pamana ni Ahmadinejad hindi lang bilang populista, kundi bilang pinuno ng sistemang handang durugin ang sinumang kumukontra para manatili sa kapangyarihan. At gayunpaman, matapos siyang umalis sa pwesto, nagsimulang kumangit ang relasyon niya sa parehong sistema. Madalas siyang sumuway sa matatataas na kleriko, hinahamon ang establishmento at kumikilos bilang tagalabas sa politika. Pinagbawalan ng Guardian Council ng Iran siyang muling tumakbo bilang Pangulo. Nakita siya bilang hindi mahulaan, hindi dahil sa pagiging liberal na reformista, kundi dahil mahirap na siyang kontrolin. Iyan ang dahilan kaya kakaiba at marahil nakakatukso para sa mga sangkot ang iniulat na estratehiya ng US at Israel. Si Ahmadinejad ay kilala pa rin sa Iran, may karanasan sa pamahalaan at nauunawaan ang mga institusyon ng rehimen. Hindi tulad ng ibang oposisyon sa labas ng bansa, siya ay naging makapangyarihan sa Islamic Republic. Ayon sa ulat, hindi tumagal ang planong iyon dahil nasugatan si Ahmadinejad sa isang pag-atake ng Israel malapit sa kanyang bahay sa Tehran noong simula ng digmaan. Inilarawan ang pag-atake bilang tangkang pagpapatakas. Matapos nito, umatras siya sa plano at hindi pa rin malinaw ang kalagayan niya. Kaya kung tama ang ulat, ang unang sagot ng Iran pagkatapos ni Khamenei ay hindi demokrasya, monarkiya o reforma. Pareho pa rin. Si Mahmoud Ahmadinejad pa rin. At kasama natin si Dr. Mayor Mehdi Javadonfar, tagapagturo tungkol sa Iran sa Reichman University. Mehdi, isa kang namunggunang eksperto sa taong ito. Sumulat ng talambuhay ng dating Pangulo na may pamagat na The Nuclear Sphinx of Tehran. Kailangan ko rin itong banggitin. Una ang tanong ko, ikaw ba ang pangunahing source ng balita tungkol kay Ahmadinejad? Saan nila ito nakukuha? Ang taong ito ang sumisimbolo sa kalabang rehimen ng Iran sa harap natin ng mahigit isang dekada o kahit mga isang dekada man lang. Ano masasabi mo sa kwentong ito?
Kung sasabihin kong nagulat ako, kulang pa yon, David. Dahil ito ay isang tao, gaya ng tama mong sinabi sa ulat mo, na talagang kinamumuhian ng Israel. Tagatanggi ng Holocaust at higit sa lahat, oportunista siya, David. Si Mahmoud Ahmadinejad ay isang oportunista na palaging naniniwala na mas nararapat siya sa higit pa sa kung anong meron siya. Naniniwala siya na siya ay nagdurusa sa ilusyon ng kadakilaan. At kung magiging tapat ako sa iyo, hindi ko talaga alam. Labis akong nagulat sa lahat ng ito. Na may mag-iisip na kaya niyang pamahalaan ng Iran. Sa palagay ko, ang kaya lang niyang pamahalaan kung umangat siya ay isang bigmaang sibil ng mga pangunahing leader ng Iran dahil kinamumuhian siya ng reformista at konserbatibo. Ang pagkamuhi kay Mahmoud Ahmadinejad ay isa sa ilang isyung pinagkakasunduan ng magkabilang panig ng elite ng Islamic Republic of Iran. Kaya sorpresa, pero kita mo, madalas ang pinakamagandang plano militar ay mga sorpresa, di ba? Aatakihin mo ang kalaban ng di niya inaasahan, pero siya ba mismo ang nagboluntaryo? Siya ba ay ni-recruit? Napaka-surprising ng pangyayaring ito at hinihintay ko pang makarinig ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Totoo ba ito? Wala tayong alam sa nangyari sa kanya. Ano bang nalaman mo? May ulat na inatake bahay niya, pero simula noon, wala na tayong balita. Hindi ko alam paano makakalaya si Mahmoud Ahmadinejad kung aatakihin ang bahay niya. Sabihin na lang nating bahagi ng plano ang palayain siya at napatay niya ang mga gwardiya. Nakatakas siya. Pwede siyang mahuli ulit sa 15 segundo. Alam mo na malamang isa siya sa pinaka kilalang politiko sa Iran. Tama. Nakatira ako sa Israel at hindi na pwedeng bumalik sa Iran. Alam ko kung saan siya nakatira dahil nasa internet ang address niya. Nakatira siya sa ika-72 Square Norwalk kung saan ipinanganak ang nanay ko. Sa totoo lang, At bukas, hindi niya alam. Walang nakakakilala sa kanya. Pero alam mo, si Ahmadinejad na umalis sa bahay niya, gaano kaya kahirap siyang hanapin? Ito ay talagang kakaiba. Nakakagulat talaga ito para sa iyo. Malinaw na nakakagulat ito para sa ating lahat na nagbabasa. Pero syempre, dahil sa iyong kaalaman tungkol sa tao, kailangan kong kunin ang iyong opinyon tungkol dyan. Tingnan natin ang rehimeng ito ngayon. Tingnan natin ito sa kasalukuyang sitwasyon. Pinag-uusapan natin ang mga posibleng kahalili o mga taong inaasang pupuno sa mga puwang sa kapangyarihan. Mukhang nakatayo pa rin ang rehimen sa kung anumang natitira nitong sandigan. Habang pinapanood mo ito, paano nga ba dapat pang-asiwaan ni na Trump at ng mga kaalyado niya ang digmaang ito kung ang layunin ay pabagsakin ang rehimen? Una, hindi ko alam kung kaya mong pabagsakin ng rehimen. David, may alam ka bang kaso na napatalsik ang isang rehimen mula sa ere? Mukhang nagkaroon tayo ng ganong kaso. Ayon sa New York Times, gusto ng Mossad gamitin ng mga Kurdo. Tama. Pero 10,000 lang sila. 10,000 mandirigma lang sila. Pero sa kabilang banda, malamang ang Mossad ang nangungunang ahensya ng intelihensya sa mundo pagdating sa Iran. Kaya sa tingin ko, ligtas na ipagpalagay na bahagi ng plano ay ang pagdami ng sasama sa mga Kurds dahil hindi kayang pabagsakin ng 10,000 Kurds ang rehimen. Malamang may plano silang may iba pang sasama sa mga Kurds sa oras na simulan nila ang pag-atake pero isinantabi ito ni Pangulong Trump. Walang planong palitan ng rehimen. Kailangan nating maghintay at tingnan kung ano ang makakabuti para sa atin, kung ano ang makakabuti para sa Estados Unidos. Gagawin ni Pangulong Trump ang makakabuti para sa kanya, David. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi niya tungkol sa atin. Sana ay magsilbi rin ito sa ating mga interes. Kung di kabilang ang programang misil ng Iran sa kasunduan, magkakaroon ng bagong digmaan sa 2 o 3 taon. Hindi natin pwedeng hayaan magtayo ang Iran ng mga bagong linya ng produksyon ng misil, lalo na sa ilalim ng lupa, dahil kung marami silang sabay-sabay na ipapaputok, hindi natin kayang salagin ng mga iyon. Hindi matatanggap ng alinmang gobyernong Israeli ang ganitong banta. Umaasa akong hindi si punong Ministro Netanyahu ang mamuno sa Israel dahil malaki ang pinsalang dala niya sa atin sa pandaigdigang entablado. Sa totoo lang, marami pang mangyayari sa mga susunod na buwan at marahil pati sa mga susunod na oras dito sa usaping ito. Mayor, salamat sa pagsama sa amin dito. Talaga namang napakatensyon na dong sandali natin ngayon. At syempre, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko tungkol sa kwento tungkol kay Ahmadinejad. Salamat sa pagsali sa amin, Mayor. Sana balang araw, alam mo, habang sinusulat ko ang talambuhay ng isang tao, napanaginipan ko siya. At sana balang araw ay makapanayam ko siya. Sana ay nasa kulungan na siya noon. Pero kapag nagawa ko na,
ang I-24 ang isa sa mga una kong pagsasabihan tungkol dito. Dahil kapag nagsusulat ka ng talambuhay ng isang tao, marami kang tanong na sila lang ang makakasagot. Baka mapasama siya sa delegasyon ng bagong gobyerno ng Iran na pupunta rito sa malapit na hinaharap. Sana hindi. Sana hindi. Sasamahan ka namin sa ilang pagkakataon. Hanggang dito muna. Salamat. Nakakatuwang dagdag ito sa kwento natin laban sa Iran. Salamat, Mayor.